Okay, so ngayon, gagawa tayo ng bootable flash drive using Rufus. So, ang gagawin po natin is Windows Server 2012 na bootable flash drive. So, ang mga kailangan natin sa paggawa ng bootable flash drive ay, syempre, number 1 is flash drive. So, dapat may flash drive po kayo, USB flash drive. Number 2 naman, ang kailangan natin is Rufus application software. Kasi nga, bootable flash drive using application software na Rufus. And then, last, ang kailangan natin is yung Windows Server na ISO file. Ano po? Ito yung ISO file na gagamitin natin. Halimbawa, kung ang gagawin natin is bootable flash drive Windows 10, so ang kailangan nating ISO file is dapat Windows 10. So ngayon, ang gagamitin natin or gagawin natin is server po. So ang gagamitin natin is Windows Server ISO file. Okay, simulan na natin. So open natin yung Rufus software. So paano siya i-open? So pwedeng i-double click or right click, open. Po. Try na natin. Open natin. And then may lalabas dyan na, do you want to allow this app to make changes to your device? So, i-click lang natin ng yes. So, siguro sa screen nyo, hindi nyo makita kasi ito yung isang security option nito na sa recording natin is mabablock siya. So, i-yes ko lang. And then, ito na po yung ating Rufus software na open na natin. So, sunod po gagawin natin is i-insert na natin yung flash drive natin. So, sa device natin, wala pa tayong device na nakikita or name ng device kasi wala pa tayong nilalagay na flash drive. So, ito na, connect ko na yung flash drive natin. So, pag kinonect ko yung flash drive, nilalabas po dyan na 2012 R2 kasi yung dati niyang file name is Windows Server na po kasi yan. So, ang gagawin natin is create tayo ng bagong Windows Server. Okay, so boot selection. Sa boot selection naman, so disk or ISO image, so ang gagamitin natin is ISO image. So, hindi na natin yung papalitan. So, itong partition scheme, so naka-disable pa siya kasi wala pa tayong uploaded na ISO file. Mag-i-enable yan kapag may ISO file na. Okay, click ko na yung select. Then, hahanapin natin yung ISO file natin nasa desktop. Nasa desktop ng ating computer para madali nating mahanap. So, pwede naman sa download. Lagay mo sa download. Pwede naman sa document. Pero para mas madaling mahanap, lagay natin sa desktop. Then, click natin yung Windows Server 2012 and then, open natin. So, once na-open na natin yung Windows Server 2012, so, na-activate na yung partition scheme. So, anong gusto mo? GPT or MBR? So, ang MBR, ginagamit natin yan sa mga lumang motherboard. Kapag GPT, sa mga bagong motherboard. So, since na ang paggagamitan natin is bagong motherboard, click natin yung GPT. So, ito naman target system. Anong motherboard ba yung gagamitin natin? UFI? Kasi pag once nag-GPT tayo, automatic na ang mapipili niya is UFI. Kapag nag-MBR ka, may pilian pa. Magpapalit niya ng BIOS or UFI CSM. So, GPT na natin ang pipiliin natin. GPT, UFI, kasi ang BIOS natin is UFI. Then, FAT32, pwedeng palitan natin yung NTFS, pwedeng FAT32. Since naka-default na, huwag natin yung palitan. So, magiging label na niya is ISR 64 free AND. So, ito na, cluster size. Huwag natin yan kasi naka-default na. And then, click na natin ang start. Click start. Then, magma-warning siya. All device on the device will be destroyed. Then, click to continue. Okay to continue. Okay lang natin siya kasi part niya ng pag-create ng bootable flash drive. Okay. And then, magsa-start na ng pag-create ng bootable flash drive. Hintayin lang natin siya hanggang mag 100%. Okay, so nasa 3%. Madali lang naman po yan. So, hintayin lang natin mag 100%. Yan, so 98.3 na. 98.3% na. 98.5, malapit na mag 100%. So, titingnan natin hanggang mag 100% siya. So, 98.9, 99. So, malapit na po.
100%, and then finalizing, then kapag nag-ready na siya, green na ready, okay na po yan. So, wag na natin siyang i-start kasi pag i-start mo pa siya, uulit na naman yun sa 1%. Ano? So, kapag tapos na, nag-ready na, naka-color green na, close na natin. Okay, so paano natin malalaman na successful yung pag-robust natin, ano, pag-create natin ng bootable flash drive? So, pupunta tayo sa this PC. Hanapin natin ang this PC. So, ito this PC. Then, hanapin natin yung flash drive natin. So, ito na yung flash drive natin. Naging na siyang IR3 SSS by 64. So, ang laman niya, ito na yung setup ng bootable flash drive natin. So, nagdidepende po yan kung anong version ng nilagay niyo Windows Server po. So, nagbabago po ang bago ang tawag yan, ang name, drive name ng bootable flash drive natin. So, yan po. So, successful ang ating pag-create ng bootable flash drive.